ibinabahagi ko sa inyo ang intimang espiritu. Manalangin kayo, ipanalangin ninyo ang bawat isa. Ipanalangin ninyo ang inyong mga kapatid. Manalangin kayo. Amen. Good morning mga kapatid. Ibinigay sa atin ang intimang espiritu. Na ibig sabihin, isang espiritong matatag, matibay sa pananampalataya. God has not given us the spirit of fear to bondage, but of love and of a sound mind. Boldness, love, and of a sound mind. Ngayon, itong si Satanas, kung makabisado niya tayo, bata pa tayo, na-influensyan tayo ng kasalanan sa mundo, alam niya kung paano niya pakikilusin ang datihang pagkatao natin. Naglalagay siya ng seed of fear, ng fear sa ating isip, kasi open city ang isip eh. Kasi pag nagkaroon na ng fear, at tinanggap mo yung fear, kasama na lahat ng kamag-anak nun. Doubt, pag-aalinlangan, pagdududa, hindi pananampalataya. So, nakakaisa siya sa atin. Kaya sabi ng Bible, Satan is like a roaring lion ready to devour. Sisirain ka ni Satanas eh. Kaya yun, pag naglagay siya ng isang spirit of fear, sa iyo tinanggap mo, dire-diretso na yun. Mawawala ka na ng pagtitiwala at pangako ng Diyos. Kaya si David, kilala natin, matapang yan. Napakatapang ni David. Pero marami siyang kinatatakutan. Ganun din tayo. Kahit tayo mananampalataya, marami tayong kinatatakutan pa rin. Kasi mayroon na naglalagay ng fear ay tinatanggap natin. Nagkakaroon tayo ng fear. Pero kung lalabanan natin ang lahat ng mga spirito ng takot na binibigyan ni Satanas, hindi tayo mag-iisip ng masasama o mga pagdudulot, pag-aalinlangan. Ngayon, para mangyari yun, sabi nga ng message, manalangin. Manalangin tayong lubos sa Diyos at magtiwala ng lubos na siya. Siya ang sosolve ng lahat ng takot sa buhay natin. Ito sabi ni David sa Psalm 34:4. Aking hinahanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. So, ang daming kinatatakutan din ni David, pero matapang yan. Ganun talaga eh. Kasi may demonyo eh. Kaya ang nangyayari, yung lahat ng ibinibigay ng mga masamang kaisipan ng demonyo sa atin, pag tinanggap mo, yari ka. Kaya kailangan lagi ka lang maging mapayapa, cool, relax, and peaceful. Hayaan mo lang yun. Mawawala naman yun eh. It will die a natural death. Kaya mo lang siya. Maglagay ng takot sa isip mo, pabayaan mo lang siya. Amon dumaan lang siya. Kasi hindi mo naman mga kukontrol yun. Laging meron nilalagay sa isip natin. So, let it go. Hayaan mo lang siya. Magtiwala tayo sa Diyos na ang espiritong ng katakutan walang ibinigay sa atin. Sabi sa 2 Timothy 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at kahusayan. So, bakit nagkakaroon tayo ng fear? Yun nga, ang nagtatanim si Satanas. Ngayon, kung malalabanan mo yun, you will fight a good fight of faith. Ngayon, ang ginagawa ng Diyos, ginagamit si Satanas para maging pagpapala sa atin. Sa paano paraan na ginagamit ng Diyos si Satanas, nagiging pagpapala sa atin? James 1:12. Akala kasi ni Satanas nakakaisa siya eh. Hindi niya alam, ginagamit lang din siya ng Diyos para sa atin. Ito sabi ng Bible. James 1:2. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. So, yun ang pagpapala eh. Pag natiis mo yung tukso, nilagay sa iyo lahat ng espiritu ng kasamaan, evil thoughts, fear, doubt, and unbelief. At natiis mo lahat yun, magmamana ka ng kaharian ng langit. O akala ni Satanas nakaisa siya. Hindi, pinahintulutan ka ng Diyos para nang sa gano'n matuto yung mga anak ng Diyos na lumaban. Tiisin lang, titiisin mo lang. Kasi marunong ang Diyos na magligtas sa tukso, sabi sa 2 Peter 2:9. Ang Panginoon ay marunong magligtas sa mga banal, sa tukso, at maglaan ng mga di matuwi sa ilalim ng kaparahan hanggang sa araw ng paghuhukom. So, ibinibigay ng Diyos kasi yung provision. Kapag nanunukso na si Satanas, we pray.
and we will not fall into temptation. So pag nandun na yung tukso, titiisin mo yung tukso na yun. Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan, ng sangkap para labanan nyo. Kaya sabi, walang pagsubok na hindi kaya nating alunin ng bang pagsubok. At naglalaan din ng Diyos ng paraan para sa pag-ilag dito. Pinadadaan lang tayo ng Diyos sa mga gano'n, kaparaanan, para makita mo na ang Diyos sumasayo. Para malaman mo na gumagawa ang Diyos sa iyo. Pero hindi tayo pababayaan ng Diyos magpakailanman. Pangako yun eh. Sabi sa Hebrews 13:5, pag nangako ang Diyos, siguradong gagawin niya. Ngayon, ang hinihingi ng Diyos sa atin, magtiwala ka lang ng lubos. Paniwalaan mo lang ang salita niya at kikilos ang Diyos. Ngayon, ang ginagawa ni Satanas, bibigyan ka ng fear. Para magduda ka, matakot ka. Pag natatakot ka na, nagdududa ka na, may unbelief ka na, hindi na makakakilos ang Diyos. Nalulugod lang siya sa sumasampalataya, hindi ka na sumasampalataya. Dahil sinira ni Satanas yung faith mo. Sabi ng Panginoon, submit to God, resist the devil, and the devil shall flee. Pasakop tayo sa salita ng Diyos, magtiwala tayo lubos, palayasin mo yung demonyo, lalayas yun. Magpasakop ka muna. Ito sabi ng Hebrews 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya na kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan hindi kita pagkukulangin, at sa anumang paraan hindi kita pababayaan. So pangako ng Diyos yun. Kung ano yung nasa iyo, pasalamatan mo na. Be contented in what you have. Unang-una, alam niyo, wala namang matatalo sa atin eh. Ano matatalo sa iyo? Sige. Lahat naman iiwan natin eh. Ipinahiram lang ng Diyos sa atin yung provision lang yan. Para mabuhay ka na maayos sa lupa. Pag namatay ka, iiwan mo lahat yan eh. Ano natalo sa iyo? Wala ka namang pag-aari. Hindi mo namang pag-aari yan eh. Pinahintulutan lang ng Diyos na bigyan ka niyan para magamit mo sa pang-araw-araw na buhay mo. Ngayon yung araw-araw nating buhay, lagi tayong guguluhin ni Satanas, tandaan nyo. Ang sino mang nag-iibig magpakabanal, aani ng mga pag-uusig. Alam naman natin kung sino umuusig, yung accuser, yung persecutor, si Satanas. So, laging maggagawa yan ng pagulungan sa buhay natin. And God has not given us that fear to bondage, but of boldness, love, and of a sound mind. Yun ang ibinigay ng Diyos sa akin. Pagtiwalaan mo lubos yun. Kasi si David, pinagtitiwalaan niya ng lubos ng Diyos. Kasi ang dami ng ikaw yung patayin araw-araw. Sige. Hindi lang si Hari Saul, kasama ni Hari Saul yung mga general niya, yung mga army niya. Tinutugi si David, araw-araw yun. Kaya natuto si David mag-pray ng yung son, natuto siyang umawit sa Diyos. Natutong manalangin na manalangin. Kasi nga, ikaw yung araw-araw papatay, hindi ka ba matatakot nun? Kahit ang tapang mo. Kasi wanted siya, dead or alive eh. Talagang tinutugi siya kahit siya magpunta. Kailangan laging maging tatag lang tayo sa pananampalataya. Deuteronomy 31:6. Basta huwag kang papayag kay Satanas na tanggapin mo yung mga evil thoughts. Let it go. Hayaan mo lang pumasok sa isip mo yun. It will die a natural death naman. Magsasawa si Satanas eh. Bakit? Hindi niya mo siya pinapansin. hindi mo siya pinapansin eh. Ano gagawin mo? Ikaw sige. Halimbawa, nagpapakyut ka sa isang tao. Nagpapakyut ka. Halimbawa, gusto mo yung babae, nagpapakyut ka. Hindi ka naman pinapansin ng babae. Aalisin ka aliyan. Hindi man lang ako pinapansin. Kaya sabi, ignore the devil and the devil shall flee. Kasi pag hindi mo pinapansin, aalis yun eh. Kita mo si Jesus Christ, tatlong matitinding pagsubok binigay niya. Ba't nalakbo siya sa Satanas? Hindi niya in-entertain yung sinasabi niya. Ang sinasabi niya, it is written. Kada magsasalita siya sa Satanas, sabihin niya, it is written. Puro kalooban ng Ama ang sinasabi ni Jesus Christ. Takbo siya sa Satanas eh. Hindi siya tumagal. Ganun din tayo eh. Kung magpapasakot tayo sa Diyos, tatanggapin natin lahat ng salita ng Diyos, i-apply natin sa buhay natin, tatakbo siya sa Satanas. Hindi siya tatagal, maiinis siya eh. Ang mainis, talo eh. Pag ini-entertain mo yan, alam niya, paraan niya kung ano gagawin niya sa iyo eh. Ang tagal na panahon tayong alipin ni Satanas. Ang tagal na panahon anak tayo ng demonyo. Ngayon lang tayo nakalaya sa pagiging anak na ng Diyos na ngayon.
Kaya bilang anak ng Diyos, meron na tayong bagong buhay. So ang ipapamuhay na natin, pananampalataya kay Kristo, Galatians 2:20. So pag sumikapan mo mabuhay sa Galatians 2:20, ito ang susi para magtagumpay tayo. Ito yung panlaban kay Satanas na salita. This is the sword of the Spirit. Pag ginugulukan ni Satanas, naglalagay na kung ano-ano sa kaisipan mo, just let it go. Hayaan mo maglagay siya ng maglagay dyan. Gusto niya punuin pa niya na punuin ang isip mo eh. Unang-una, hindi naman napupuno ang isip, dumadaan lang yan dyan eh. Eto sabi, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, kasi Satan is like a roaring lion ngayon. Bukas uli, roaring lion na naman siya sa iyo. Magsasawa din yan araw-araw na hindi mo siya pinapansin. Sa pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So maging katulad lang tayo ni David. Kahit pinapatay na, inuusig na, may takot, aalisin ng didingin ng Diyos ang aking panalangin, aalisin niya ang lahat ng aking katakutan. Psalm 34:4-5. Aking hinahanap ang Panginoon at ako'y sinagot niya. Iniligtas niya ako sa lahat ng aking katakutan. Sila'y nagsitikin sa kanya at nag-aliwanagan at ang kanilang mukha hindi malilito kailanman. Ito ang katiyakan ginawa ng Diyos para hindi tayo matakot. Nagsugo siya ng mga anghel. Psalm 34:7. At ang anghel ng Panginoon ay humantong sa buong palibot na natatakot sa kanya. Isang takot lang ang kailangan natin tanggapin, fear of the Lord. Kasi pag meron ka ng fear of the Lord, masusunod mo na lahat ng kalooban ng Diyos kasi takot ka eh. Pag hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos, maiimpierno ka. Kaya yun yung takot lamang na pinahintulutan ng Diyos na matakot tayo. Fear of the Lord. Alam niyo ba na hindi lahat ng tao ay mayroong guardian angel? Hindi lahat ng tao ay mayroong ministering angel. Ang merong ministering angels na lahat ng sanggol, at saka yung mga batang hindi alam ang kasalanan. May ministering angels yun. Pero pag lumaki na, nagkaisip na, nahawahan na ng masamang espiritu, iniiwan na yun ng mga ministering angels. Ang ministering angels doon sa magmamana lang ng kaligtasan. Basahin natin ha. Matthew 18:10. Ingatan ninyo na walang halaga ang isa sa maliliit na ito, yung mga batang maliliit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel, so yung mga bata, mga sanggol, merong anghel de la guardia sa langit ay nakakakitang palagi ng mukha ng Ama na nasa langit. So sino pa? Bukod sa bata at sa mga sanggol, sino pa yung may ministering angels? Hebrews 1:14. Sinasabi ng iba, meron daw silang anghel de la guardia, di ba? Lahat ng tao, tingin nila, anak ka na ng demonyo, may anghel. Oh, may anghel ka, anghel ng demonyo. Hindi anghel ng Diyos. Demonyo nasa iyo. Hebrews 1:14. Kasi kung ano lang ang sinasabi ng Diyos, yun lang ang totoo. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod, yung mga anghel, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. So, sino may ministering angel? Yung mga anak ng Diyos na magmamana ng kaligtasan. Yung mga munting bata na walang inosente, walang kasalanan. Ayun, pag nahawa ka na ng sanlibutan, ito na mangyayari sa iyo. Ephesians 2:2.
nilakaran ng una ayon sa lakad na sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So merong masamang espiritong gumagawa sa anak ng pagsuway. Eh sinong espiritu yun? Luke 8:1-2. So yung mga anak ng pagsuway, may espiritong gumagabay sa kanila rin. Masamang espiritu. Demonyo, ito sabi ng Bible. Luke 8:1-2. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon na pinangangaral na dinadala ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang 12. At ang ilang babae na pinagaling sa masamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na sa kanya tinatawag na Magdalena, na sa kanya 7 demonyo ang nagsilabas. So yung masamang espiritu nasa tao, demonyo yun sa mga anak ng pagsuway. Ano pa ang katunayang yun ay demonyo? Revelation 16:14. Sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda na pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa mga dakilang araw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, espiritu ng demonyo yun. So, araw-araw, si Satanas nananakot like a roaring lion. Isusugo niya ngayon ang mga espiritu niya. Yung mga demonyo, yung mga anghel na naging fallen angels. Yung iba niya nakalaya eh. Yung iba nakukulong, nakapreserve sa last judgment. Yung iba nakalaya eh. Yun ang ginagamit ni Satanas dito sa lupa. Hanggang first heaven lang siya at saka earth. Second heaven lang ang baluarte niya. Kasi binaksak na siya eh. Hindi na siya pwede sa third heaven. Yun, bahay ng Diyos yun eh. Hindi pwedeng nandun ng mga masasama. Kaya itinapon na siya rito. Like, sabi ng Panginoon, at nakita ko siya na parang bituing bumagsak sa langit. Fallen star. So yun ngayon ang ginagawa ni Satanas ngayon. Yung mga anak ng Diyos, ang gusto niyang yariin. Gusto niyang magoyo. Kasi nakagoyo na siya. Nagoyo niya si Adan at si Eve. Eh tao yun. Di kaya niya nang goyoin nga naman. Eh nung panahon na yun, wala namang espiritu santo nakatira sa kanila. Was-upan lang. Hindi katulad sa atin, tumitira ang banal na espiritu sa atin. Hindi niyo ba nalalaman kayo ang templo ng banal na espiritu? Maliban na lang kung ay natakwil na. Kasi ayaw mo na sumunod sa Diyos. Pero ikaw ang templo ng banal na espiritu. Sumasayo ang Espiritu Santong isinugo ng Ama, isinugo ni Kristo para mag-iingat sa atin hanggang sa araw ng katubusan. Excuse me. Ito pa sabi ni David, Psalm 23:4. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng tubig ng kapahingahan. Kanyang pinananauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. O bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, kasi lagi kang gano'n araw-araw eh. Araw-araw tinutugis siya ni Saul eh. Kaya sabi niya, although I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. Wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Buo ang faith ni David eh. So umpisa pa lang eh. Nung lumabang pa lang siya sa Jebusite na si Goliath, buo na faith niya eh. Sinasabi niya, ibibigay ka ng aking Panginoon sa araw na to. Lagot ka sa Diyos ko, patay ka. Umpisa pa lang, ina-announce na ni David ang pananampalataya. Hanggang sa noon nga, nung hirangin na siyang hari, tinugis siya ni Saul. Kasi si Saul nga, wala na eh. Pinabayaan na ng Diyos, hindi na ibinilang na hari ng Israel eh. Pinalitan na ni David. Ngayon, naiinggit si Saul. Nagseselot siya. Mas gusto ng mga taong bayan si David kaysa kanya eh. Pinapatay niya.
Inuusin niya lagi. Kaya sabi ni David, although I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. The Lord is with me. He will help me. So, ganun din tayo eh. Dito sa mundong ito, napakaraming masamang espiritu isusugo si Satanas. Lahat ng masasamang espiritu ng demonyo isusugo sa atin. Ngayon, huwag mo tatanggapin yan. Bagamat pumapasok sa isip mo, let it go. Kaya mo magpasok sa isip mo. Unang-una, hindi naman papasok sa puso mo yan. Sa isip lang. Kasi committed na tayo sa Diyos, ang ating puso sa Diyos na eh. Kaya hindi na tayo magkakasala, sabi ng Psalm 119:11. Upang ang salita mo iingatan ko sa aking puso, upang wag ako magkasala laban sa iyo. So, bagamat nandiyan si Satanas ng gugulo, iniingatan natin sa ating pamumuhay na labanan siya. Resist the devil and the devil shall flee. Ignore the devil and the devil shall flee. Ignorin mo lang. Let it go. Ngayon kung nandyan, makulit na makulit, fight the devil. Labanan mo, resist mo, palayasin mo katulad ni Kristo. It is written. Man doesn't live by bread and but by every word that comes from the mouth of God. It is written, you will only worship God. It is written, do not tempt the Lord your God. Kasi yung tatlong yun ang mabisang panguuto ni Satanas pagkain. Kasi meron ang tiyan nila, Diyos nila eh. Pag nagugutom na yan, magnanakaw yan para lang kumain. Pag nagugutom na yan, lahat gagawin para lang kumain. Ang Diyos nila yung kanilang tiyan. Hindi katulad natin, pag tayo nagugutom, fasting, nakakabuti pa nga eh. Si Pablo, gano'n na nangyari. Pag walang mag-ingat at maghandog sa kanya, tent maker siya eh. Meron siyang kinikita. Pag may magpapagawa ng tent, kung wala, di wala siyang pera, ano, bibili niya ng pagkain. Ang nagbibigay lang sa kanya ng mga taga-Philippians, ng ikaputhandog. Yung iba hindi na, pag naubos na, ano gagawin ni Pablo? Fasting. O gano'n din tayo. Sinusuplayan tayo ng Diyos, naubos na, walang dumarating. Hindi fasting. Makakabuti pa sa katawan mo yan. Nagpapahinga lahat ng internal organs mo, giginhawa, pakiramdam mo, isip mo, lahat, everything. Hindi ka ba magkakasakit kasi malilinis yung mga lahat ng toxin sa katawan mo, lalabas yan. Kakainin yung mga cholesterol mo, kakainin niya ng katawan mo. Yun ang magiging fuel. Hindi sugar. Kaya nakakabuti yung mga yan. Kaya lahat ng bagay nakakabuti sa atin o sa mama na mabuti. Ang kailangan lang natin ngayon, magtiwalang lubos sa Diyos. Kahit nandiyan lahat ng masamang espiritu manggulo. Sabi ng Bible, Psalm 56:3-4. Sa panahong ako'y natakot, aking ilalaga ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos, papupuri ako ng kanyang salita. Sa Diyos, ilalaga ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot. Ano magagawa ng naman sa akin? Si David natakot, di ba natatakot siya? Pero hindi na siya natatakot. Kasi ang pagtitiwala niya nasa Diyos eh. Hindi siya mababayaan yun, nakita ng Diyos, nagtitiwala. Gagawin ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, sumasampalataya ka, gagawin niya. Kasi naluluwi lang siya sa sumasampalataya eh. Hindi naman lahat ng Kristiyano sumasampalataya talaga eh. May time na talagang pag ginalaw sila ng demonyo, natatalo eh. Okay lang yun. Paminsan-minsan. Dahil sabi din naman ng Bible eh. Dudurugin ng ahas ang iyong paa eh. Makakagat ka ng ahas. Pero dudurugin mo ang ulo ng ahas. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan siya sa tanga. Hindi na siya makapanggogoyo. Pero nakakagat siya sa paa natin. Bakit? Mahina pa rin naman tayo eh. Nasa katawan tayo makasalanan. Hindi tayo minsan alert eh. Hindi tayo nagguguwardiya kay Satanas. Pero kung mindful ka, every time mindful ka, na pumapasok sa isip mo sa ginagawa ni Satanas, manalabanan mo, aalis mo lahat ng mga pamamaraan ni Satanas. You will fight a good fight of faith. Ganun lang ang sistema araw-araw. Hindi ka makakaiwas, buhay ka pa eh. Ngayon, kung patay ka na, ano pa ang gagawin ni Satanas? Wala, patay na nga eh. Kung buhay ka pa, he is like a roaring lion lagi. Hindi siya tumitigil. Naghahanap siya ng masisila. Dapat ready ka araw-araw. Lagi kang mayroong mindfulness. Lagi ka nakagwarda sa pumapasok sa isip mo.
Pag nakita mo na masamang kaisipan, then let it go. Pag yung kaisipan ng Diyos, gawin mo. Pag kaisipan ni Satanas, ignore the devil and the devil shall flee. Hanggang sa masanay ka na. Kasi minsan kasi tayo, pag pumasok ang isang bagay sa isip, natakot tayo. Eh kapag natakot ka na, sunod-sunod na yan, meron ka ng doubt. Meron ka ng unbelief. Bandang huli, takot na takot ka na, may panic attack na. Nanginginig ka, nangihina na tuhod mo. Dahil natatakot ka. Kaya kapag sumasampalataya ka sa Diyos, perfect love casts out fear. Ano yung perfect love? Yung lubos na pagtitiwala sa Diyos. Perfect na pag-ibig sa Diyos. Perfect na pananampalataya. It will cast out fear. Mawawala lahat ng takot mo basta magtiwala ka lang lubos sa Diyos. Kasi yung pagtitiwala sa Diyos, yun lang ang hinahanap ng Diyos sa atin. Nalulugod siya sa nagtitiwala sa Kanya. Kasi lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos. He is the God of the whole universe. Walang mangyayari sa lupa na hindi niya pinayagan. Walang lilindol o walang tsunami na hindi niya pinayagan. Walang buhok na mahuhulog sa iyo kung ayaw niya payagan. Walang ibong mamamatay kung ayaw niya. So lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, yun na yung reality. Kaya pag nangyari yun, it is the will of God na pinahintulutan na. Kaya walang walang unfinished business. Wala nun. Finished business lahat. Kasi pag pinahintulutan ng Diyos, mamatay na isang tao. Tapos na yun. Finished business na siya. Kasi yung iba sinasabi, unfinished business eh. Meron pa akong gagawin. Lord, pabalikin mo ko sa kaluluwang may gagawin pa kasi ito eh. Hindi na, tapos na eh. Kaya nga namatay ka na, tapos na eh. Kaya habang nabubuhay tayo, mabuhay lang tayo sa Diyos. Sa mamatay man o sa mabuhay, kay Kristo tayo. Every day. Every day is a Christian way. Ganun lang naman ang buhay. Madali lang naman mabuhay. Basta mabuhay ka lang sa Diyos. Siya ang ating stronghold. Sabi ng Psalm 27:1. Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? If God is with us, who can be against us? Eh siya ang lumalaban sa giyera eh. He will fight our battle. Kasi ang battle ng Diyos kay Satanas eh. Eh gagawa siya Satanas. So naaawa ang Diyos sa atin. Kaya siya lalaban. Yung ipinagawa niya sa atin, ginawa na rin niya. Yung ipinabuhay sa atin, binuhat na rin niya. Ang gagawin mo lang, magtiwalang lubos, maniwala. At araw-araw kang magpasakop sa Diyos. Araw-araw lalayas ang demonyo. Hanggang sa dumating na ang panahon, tatapon na yan sa impyerno. Pero mahaba-haba panlandasin, tagal pa eh. Ito, malapit na mag-rapture. Ito, hinihintay natin lahat. Rapture eh. Pagkatapos ng rapture, okay na eh. Magkakaroon ng 1,000 taong paghahari si Kristo. Maghahari ang peace and justice sa buong mundo. Kaya mangyayari na basahin natin ng Isaiah 11. Kung ano mangyayari sa millennium period, basahin natin. Isaiah 11:1-10. At may lalabas na usbong sa puno ni Isay, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. At ang Espiritu ng Panginoon ay sasakay niya, ang diwa ng karunungan at kaunawaan, ang diwa ng payo ng katibayan, ang diwa ng kaalaman, takot sa Panginoon. At ang kanyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon. At hindi siya hahaton ng anumang paningin ng kanyang mga mata, ni sasaway man ayon sa pakinig ng kanyang tainga. Ngunit hahatol siya ng katwiran sa duha, at sasaway niya may karampatan dahil sa maamo sa lupa. At sasaktan niya ng lupa ng pamalo ng kanyang bibig, at ang hinga ng kanyang labi ay kanyang papatayin ng masama. So pag sa panahon ng millennium period, merong hindi susunod kay Kristo, patay na. Patay ka na. Kasabihin lang ni Kristo, you're dead. Patay ka na. Yung hininga niya lang, salita ng hininga niya, patay na tao. At ang katuwiran na magiging bigkis ng kanyang baywang at pagtatapat ng pamigkis ng kanyang balakang. At ang lobo, alam naman natin ang lobo, yung mga wild dog.
ay kakakasama ng kordero, ng mga tupa. At ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing. Hindi kakainin ng leopard yung kambing. At ang guya at ang batang leon at ang patabain na magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. At ang baka at ang oso ay maginginain at ang kanilang mga anak mahihigang magkakasiping. At ang leon ay kakain ng dami na gaya ng baka. Magiging herbivorous pa na ito. Ang leon, alam naman natin, carnivorous ang leon pa. Kinakain niya, mga karne. Ito hindi, magiging vegetarian. Herbivorous ang mangyayari sa leon. Kakain ng dami ng baka. At ang batang kasususuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas. At isusuot ang batang mahihiwalay sa suso ng kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Alam naman natin na ulupong. Huwag kang kikilos dyan na parang tila ikaw atakihin mo siya, tutuklawin ka niya. Ito hindi, bata pwedeng i-shoot yung kamay sa lungga. Hindi sila magsisipanakit o magsisipaniraman sa aking buong banal na mundo. Sapagkat ang lupa'y mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Magkakaroon ng karunungan ng lahat ng tao. Dahil ang maglilingkod, tayo na, kasama si Kristo. Maglilingkod si Kristo sa lahat ng nakira sa lupa. Tapos, magpipreach na over all the world. Pati mga anghel, lilipad sa langit, magpipreach ng gospel para abutin yung mga hindi naaabot. So, wala nang pwedeng ikatwiro ng tao. Na-i-preach na ang gospel all over the world, na-saturate na hanggang sa huli-huli ang dulo ng mundo. Na-saturate na sa millennium period. Pati mga anghel, ginamit 144,000 tribes of Israel. Lahat tayo ng mga glorified body. Lahat ng mga hentil na naligtas, gagamitin ng Diyos yun. Itoto ka kung saan. Pero ang Israel, itoto ka sa Israel. Sabi, mag-aari kayo sa bayang Israel. Mga apostol ni Kristo ang magmamani sa Israel. Pero tayo mga hentil, pwede kang ilagay sa kung saan bansa. O ikaw mamamahala dito, RC. Sa bansang ito, ikaw mamamahala. I-assign tayo ng Diyos sa lahat na yun. Kasi mag-aari na karunungan sa buong mundo Kapayapaan at katwiran na mag-aari. Wala si Satanas Ilalagay siya sa bottomless pit na 1,000 taon Tsaka lang siya palalabasin ulit. Naku, kikilos na naman ng rebellion sa tao. Paglabas ni Satanas, katulad daw ng buhangin sa dagat, na dalawang pasigan ang kasasama kay Satan para magrebelde at papatayin sila ng dila ng Panginoon. Isang salita ng lang yun, ni Kristo, patayin na sila lahat. Yun yung the final battle. Yun yung second battle of Armageddon. Merong battle of Armageddon muna magaganap sa tribulation period yun. Sasagipin niya kasi yung remnants ng Israel. Lulusob ang ang mga king of the north dadaan sa Euphrates River. Paglusob na lulusubin ng Jerusalem, papatayin ni Kristo lahat yun. Para nang sa ganun, may matirang mga tao. Yung lahat ng matitirang mga tao, magiging Kristiyano yung iba doon. Kahit yung Assyrian, Egyptian, maging mako-convert. Wo-worship sila every year sa Panginoon. Gagawa ng dome para kontra sa mga sa UV rays. Kasi sira na ozone layer natin sa langit At ang sikat ng araw, matindi na Gagawa ang Panginoong Hesus ng cover doon, isang malaking umbrella. Dome na ilalagay doon para hindi sigatan at hindi rin ulanin. Kasi every year mag-worship lahat na nasa bansa Pag hindi nag-worship yung nasa bansa, walang ulan. Pag walang ulan sa kanila, paano sila aanin ng sakahan nila? Magugutom sila. So mag-worship sila, mag-ahari ang karunungan sa buong mundo sa panahon yun. Kaya yun ang mag-ahari tayo kasama ni Kristo. Si Kristo ang hari ng mga hari. The Lord of all lords. Tayo mga hari din. Uupo din tayo sa trono sa langit. Kailangan kasi may kanya-kanya trono hari mag-ahari tayo kasama ni Kristo. Doon sa mga maniligtas lang. Kaya yung ministering angel, sa atin lang yun. Walang ministering angel sa anak ng demonyo. Kung merong ministering angels ng Diyos yun, paano yun? Very unfair. Pero mo tayo nagpapakahirap ng pagsunod sa Diyos. Meron tayong angel. Sila hindi nagpapakahirap, gawa lang ng gawa ng masama. Meron pang support. Hindi pwede yun. Masyadong unfair yun. Magrarally tayo nun. Hindi pwede.
Kaya ang ginagawa ng Diyos, tinuturuan lang tayo ng salita niya. Kasi may mga bagay na hindi binunyag ng Diyos eh. Eh sabi naman ng Diyos, lahat ng lihim sa Kanya. Huwag mo na usisain yung mga nakatago, sa Diyos lang yun. Kaya ayokong basahin yung Book of Enoch. Hindi inspired of God yun eh. Kasi maaaring totoo na doon, history yun eh. Eh ang mga ako, palatanong pa naman ako, pag binasa ko yun, tatanong, paano ko ang sagot ng tanong ko yung nandun din? Baka yun ang paniwalaan ko. Hindi na, sapat na ang Bible, sabi ng Isaiah 34:16. Sapat na ang Bible, hindi ka na kailangan maghanap ng iba. Kagaya ngayon, meron na naman ako nakakita sa internet. Meron daw na-discover na for latest na scripture. Kahit ba ma-discover niya yan eh. Tapos na Bible eh. Na-i-preserve na. Ito na yung authorized Bible, King James Version. Eh ang gusto ni Satanas kasi, sirain talaga ang pananampalataya ng mga tao. Eh very unique yun eh. Biruin mo, kakaiba, may bagong scripture. O hindi mababago, faith mo. Kaya nga ayoko magbasa ng hindi inspired book of God eh. Delikado. Delikado ka magbasa nun. Ang babasahin mo lang yung mga inspired books ng Diyos. Yung authorized version lang ni King James. Yung Apocrypha, huwag mo nang basahin yun. Meron pa nga Bell and the Dragon. May Judith, kung ano-ano pa doon. May dragon ba? Basahin natin ang Bible. Isaiah 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. So, sapat na. Hindi na kailangan ng supporting book. Isang libro lang okay na. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. So, inipon ng Holy Spirit lahat ito. Mula ng generation pa ng Israel, sabi sa Psalm 12. Psalm 12:6-7. Ang salita ng Panginoon ay dalisay na salita. So hindi na kailangan kahit meron pang nakita dyan. Dalisay na salita ang Bible. Gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa. Na makapitong dinalisay. 7 times dinalisay. Ba't maghahanap ka pa ng iba? 7 times ng dinalisay. Iyong ingatan sila, O Panginoon. Iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. From the generation of the Israel up to this present period, tinipon ng Holy Spirit yung kaya nabuo na ang Biblia. Buo na. Kompleto na yan. Hindi na nangangailangan ng iba. Huwag ka na maghanap ng iba. Huwag ka na magbasa ng iba. Kasi very interesting yan. Ako mahilig ako sa adventure tsaka sa interesting eh. Pero buti may self-control ako, nakukontrol ko sarili kong basahin yung Book of Enoch. Kasi nandun ang sikreto ng fallen angels, yung history ng fallen angels. Lalabas doon ang napakarami. Paano nabuo yung sina Anunnaki, paano nagkaroon ng maraming Diyos sa China, sa India, sa Egypt. Kasi kung mapapansin mo, lahat ng bansa mayroong pyramid eh. Pati yung Atlantis, yung the lost city of Atlantis, gagalugarin mo yun, sasabihin din doon yun. So magugulo isip mo, hindi naman tadagdag yun sa pananampalataya, guguluhin ka lang noon. Yung pananampalataya ang binigay sa atin ng Diyos. Sabi ng Deuteronomy 29:29. Ang bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon natin Diyos. Kung titignan nyo, sa Genesis 6:4 lang nakalagay yung Nephilim. Yung istorya ng mga higante, man of renown. The rest, wala ka na mababasa pang iba sa Bible tungkol sa fallen angel. Kaya hindi lalabas ni Satanas yung Book of Enoch na yan. Kasi nandun lahat ng mga sekreto ng fallen angel. Mga watchers kung tawagin. Kaya pag binasa mo yun, mahuhulog ka doon. Lahat yung mga Solomon Mines, sa Jubilee. Ang dami mahuhulog ka, kaya sabi na Diyos, sapat na yung Biblia. Hindi na kailangan na kasama. Yung mga bagay na lihim na uukol sa Panginoon natin Diyos,
Kaya naglihim ang Diyos sa ikalulugod na yun. Huwag mo nang buririin kasi malalaman mo din naman yan eh. Pagdating sa langit, makakaalam tayo ng lahat ng katotohanan. Yung sinabi ng 7 kulog, malalaman natin. Ba't hindi ipinasulat? Marunong ka pa sa Diyos, hindi nga pinasulat eh. Gusto mo alamin pa. Pagdating sa langit, malalaman mo na yan. Ang kailangan natin malaman, paano paraan ng kaligtasan. Ang importante, maligtas ka kasi pag naligtas ka, malalaman mo na lang lahat. Sabi sa 1 Timothy 4:2. Timothy 2:4 na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Mga makaalam ng katotohanan. So hindi pa natin alam lahat. Makaalam pa lang ng katotohanan. Kung maliligtas. At hindi mo makikita ang Diyos ng face to face kung ikaw ay nasa impyerno. Isang beses lang nila makikita ang Diyos pag nagkaroon ng last judgment. Pag nakita mo na sa impyerno, wala ka na makikita, kundi puro asuprit apoy. Dagat-dagat ang apoy nga, makikita mo doon. Ang Diyos wala. Nandun sa bahay niya sa New Jerusalem. Kasama tayo lahat doon. So ngayon, ang nakakakita lang ng mga, ang nagugwardyahan lang ng Anghel de la Guardia, mga bata, sanggol, mga anak ng Diyos. So walang guardian angel ang lahat ng tao, ha? Kasi mga tao, wala namang karunungan talaga eh. Akala lang nila. Tingnan mo, pag may namatay, sabihin, pupunta na siya kay Papa Jesus. O tingnan mo, pati si Jesus ginawang Papa. Papa Jesus daw. Meron na tayong ama eh. Older brother yung kuya. Kuya Jesus. Kita mo, pag namatay, nakikita na sila ni Papa sa langit. Eh wala pa nga nakakakita sa Diyos eh. Si Kristo pa lang eh. Makikita natin ang Diyos, rapture. Kasi dadali tayo sa langit eh. Doon sa bahay natin sa langit. Titira tayo doon 7 years. After 7 years dito sa lupa, bababa na tayo. Tapos, kapag ginawa na ng Ama, sinuko na ni Kristo paghahari sa Ama, maghahari na ang Ama sa lahat-lahat, sa buong universe. Ngayon, ibababa na yung New Jerusalem. Gagawa siya ng bagong langit, bagong lupa. Doon ngayon titira yung New Jerusalem, bababa sa bagong langit, bagong lupa. Walang papasok niyo na masama. Puro anak ng Diyos lang. Revelation 22. Revelation 21:27 pala. At hindi papasok doon sa anumang paraan. Sa anumang paraan. Ang anumang bagay na karumal-dumal. O siyang gumagawa ng kasuklam at ng kasinungalingan. Kundi yaon lang ang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. So sabi ni Kristo, huwag kayo magsaya. Kung nagpapalayas kayo ng demonyo, nagpapagaling kayo magsaya kayo kung ang pangalan niya nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi yun ang citizen in heaven, yun lang ang papasok sa langit. Yung nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya i-maintain mo na nakasulat ng pangalan mo sa aklat ng buhay sa pamamagitan ng laging pagsunod sa kabanalan araw-araw. Pasakop tayo sa Diyos, resist the devil and the devil shall flee. James 4:7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapot magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo, mga kapatid. Amen.